Ano si Pastor J kasi ang kulit eh. Kulit pastor ah. Happy birthday! Happy birthday! Yay! Kaya pag-usipan Happy birthday. Yun muna. Nga malalim. Ano po? Hello? Hello? Hindi po talaga ako magaling mag-share sa harap. Mag-speech mag-speech po sa harap. Pwede din. But, itatry ko po yung best ko para sa Lord. Para sa Lord. Amen. And yeah, let's pray po muna before mag-start po ng devotion. Lord, we wanna thank you for bringing us in here in the church, for keeping us safe and for protecting us and guiding us. Maraming salamat po at hinihingi ko po na bigyan niyo po ako ng courage, ng wisdom para po ma-deliver po yung words at ma-share po sa bawat isa sa amin. At magamit po ito sa buhay namin at sa pang-araw-araw namin. And we give it back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. And Pastor J po kasi, araw, yan ang mga pastor eh. Sabi niya eh, madali lang yun, you're doing for the Lord. Pero hindi talaga madali. Hindi po talaga ako komportable. Naalala ko nung high school days, college, nung pagtatayo ko sa harap. Yung kinakabahan ka na, nilalamig ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. Hindi mo na rin alam yung sasabihin mo. Nararamdaman ko ulit siya ngayon. Pero sabi ni Pastor Jay, madali lang yan. Just yung pag meron kang Bible verse na alam mo or yung memory verse, pwede mo yun yung i-share mo. So, yeah, meron po ako isa At natatandaan ko kaya lang po wala si Ninang Ludi dito. We had Bible study and yung si Ninang Ludi po yung nag-lead nun. And then, she asked everyone po to at least share one Bible verse. And alam ko sa sarili ko po na meron ako na memory verse po. Meron akong alam na verse. Pero dahil nga natanong ka ng bigla kang kinabahan ulit, na mental block ka, hindi mo na ngayon matandaan. So, yun po, tinanong ko isa-isa, nakita ko din sa mga mata ng iba, hala, ano nga yun, yung mga ganun, tapos nagsisearch siya sa phone. Oh, sabi ni Ninang Moody, bawal mag-search sa phone, dapat alam niyo yan, parang ganun. Parang ang natatandaan ko, nag-end up po ako na, hindi ko alam kung sino Eldin po nakapagbigay nun, pero nag-end up po ako na, same po nung kanya. Parang ganun po yung nangyari, kaya yun po. So, ito po yung memory verse na yung favorite and memory verse ko po. Yung Isaiah 60:22 po. Yeah, let's open our Bible. And it says po, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Woo! Happen now. Happen now. Yeah. Right time. And habang dalawang gabi po ako hindi nakatulog. Tapos, Pastor J po, lagi po yan nakasunod pag nasa church ako. Para siyang si Jose Marichan, pagka mag-December na. Sumisilip-silip pa. Uy! Wene, yung ganun po. Habang pag nakikita niya ako, Aisa, are you ready? Aisa, are you ready? Aisa, parang ganun po. So, yun po, sabi
sabi ko, ayoko naman pong biguin si Pastor J. Hindi po, I'm doing it for the Lord po. I'm all doing it for the Lord po. Kahit po kinakabahan, I know I can do it po. Habang pinag-aaralan ko po yung verse na to, naalala ko po nung sa Philippines po, doon pala, nag-uumpisa parang naalala ko po na nag-uumpisa na tinitest ako ni Lord about patient. Yung palang Isaiah 60:22 po is, 60:22 is, sa pagkakaintindi ko po is, parang tinitest ni Lord yung patient mo. Yung faith mo sa Kanya, parang gano'n. As in, yung overall po is yung about patient. Patient mo sa yung plan niya for you, sa pag-iintay mo. And then po, yung patient mo sa overall po, sa general po, sa mga tao. And then, naalala ko po noon, naalala ko po na God tested me in so many ways po. Unang-una po sa trabaho. Sa work po, after I graduated college po, nasabak po agad ako. Hindi pala, nasabak din po agad ako sa trabaho by studying po. And then, after nag-graduate po ng college, nagtrabaho po agad ako. And yung first job ko po is sa employer, which I worked po for 15 years. So, nakaka-encounter po kami ng iba't ibang uri ng tao. So, yung from ordinary people po to yung medyo, yung mayaman po. So, meron din po na-encounter kami na from yung mga nice people up to yung medyo hindi po maganda yung gali. Kumbaga doon po natetest na po yung patient ko. Kasi i-handle mo yung ugali na may meron sila. Like, yung pong meron doon kukuha ng money and then pag chinek mo, meron silang, di ba pag po magpapadala tayo, nagbibigay tayo ng money, transaction number, parang control number po, which is yun yung gagamitin nila para ma-claim yung pera. Meron doon, pagka chinek mo at sinabi mo na wala sa system, magagalit na sila. Kasi they expect the money po, they're using it. So, doon po, parang tinetest na yung patient mo na paano mo i-handle tong tao na to. Ang ginagawa ko po doon is, hinahayaan ko muna siya magsalita. Hinahayaan ko na ma-release niya yung kung ano yung nararamdaman niya. Kasi minsan, tinitingnan natin yung may mga, kumbaga meron siyang pinagdadaanan, kumbaga, or mas kailangan niya yung pera na yun, kaya siguro yung nag-release siya ng ganong galit. Pero, parang hinayaan ko siya na ganon, and then in-explain ko na in a good way na yung transaction niya is hindi pa ready, na kailangan niya na i-follow up yun, or gagawa ko ng way para alam niya na, maramdaman niya na hindi ko siya tinurn away, na itatawag ko dun sa parang agent namin na to verify if yung transaction is ganun po, na wala. So yun po, sa work po, na-test yung patient, kung paano i-handle yung customer, and then na-apply ko din po ito, or na-test din po yung patient po. When I asked, magkaroon ng anak po, like si Niana po. Naalala ko po nun, nagbakasyon po puro i-relate ko na lang po dun sa mga naranasan ko. Para po parang ma-explain sa alam ko na kaya ko po. Yun po. Na nag-ask po kami ng anak. And then, after po nung wedding namin, then we try po. And natandaan ko po, nagbakasyon ng
3 months si Noel sa Philippines, including na po yung kasal namin at saka yung bakasyon niya po. Nag-try po kami, try. Nag-end po na parang hindi binigay. Which is, hindi pa ready, hindi pa handang ibigay ni Lord yung anak na hinihiling namin. Siguro, inisip ni Lord na you guys parang enjoy nyo yung kayong dalawa lang muna. Hindi pa ready. Inire-ready ko pa yung plano na maganda para sa inyo. And then, after po nun, umuwi po ulit sila. Tatandaan ko sila ate yung buong family niya. And then, sumama din po si Noel. Yun po yung 70th birthday ni nanay. And then, I guess, na-remember ko po, they will stay like 2 weeks lang po ata 3 weeks. And then, bago po sila dumating, nag-consult ako sa sa Obigaini. Nagpatulong na po ako. Alam po, ginamit din po ni Lord John para makatulong na doon sa hinihiling namin na magkaroon ng anak. Yun din yung naging way ni Lord. So yun, nagpatulong ako kung paano yung gagawin. So pag dumating si Noel is, yun po, tapos po, ayun po, in 3 weeks lang po, ay busy po dahil birthday ni nanay. Pero po, after po nun, si ate po ulit. Dinala niya po kami dun sa Pico de Loro. Pico de Loro. Yun, doon po, yung time po na yun, doon binigay ni Lord yung blessing na hinihiling namin. Which is, yun yung naramdaman namin na yun yung tamang time para sa amin, para sa plano niya. In 3 weeks lang po, which is, i-compare niyo po dun sa ang tagal nag-stay ni Noel nung bagong kasal kami, which is 3 months. Pero hindi ibinigay. Kasi merong mga plano yung si Lord na hindi natin pwedeng ipilit sa sarili nating paraan. Ibibigay niya sa tamang oras, sa tamang panahon, na alam niya na ready ka na tanggapin yung blessing na yun. Which is, yun, binigay yun ni Lord sa hindi namin inaasahan na panahon. Sa maikling panahon. Yun po. And then po, gusto ko pong i-share to or tanungin po kayo yung names po of famous figure of patient in the Bible. Meron po ba kayong alam na names sa Bible na known as and famous figure of patient in the Bible? Yeah, yeah, Jude. That's the first name. Siya po yung most famous figure of patient in the Bible. Dahil si Job yung first, babasahin ko na rin po yung ninote ko dito. Job is the most famous figure of patient in the Bible. For maintaining his faith and integrity after losing his wealth, children, and health. The idiom the patient of Job originates from James 5, 10 to 11 po. James 5, verse 10 to 11 po. Babasahin ko din po. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you, make you strong, firm, and steadfast. And 11, to Him be the power forever and ever. Amen. And meron pa pong iba or alam
known as a patient po. Abraham waited for 10 years. Yeah. Abraham po. Abraham, yeah. Abraham is the one who waited decades for his fulfillment of God's promise that he would be the father of many nations. But he and his wife Sarah had to wait decades well into their old age before their son Isaac was born. Anybody else po? Si Jacob. Yeah, Joseph po. 14 years. Joseph po, who forgave his brothers after years of unjust imprisonment. Joseph sold into slavery by his brothers, falsely accused and thrown into prison. Joseph patiently endured over a decade of hardship. He later displayed incredible restraint and grace, saving his family during a famine. Sabihin ko na din po yung mga I have 6. So nasabi na po yung si Job, Joseph, Abraham, and number 4 ko po si Moses. Exercise deep patience while leading the grumbling Israelites through 40 years of wandering in the wilderness. Yung 5th ko po is si King David. Waited about 15 years between being anointed by the prophet Samuel and finally taking the throne. And 6 is yung si Hannah. Hannah prayed persistently and patiently for many years despite her profound struggle with infertility. Maiksi lang po. And I wanna share this po and I wanna end po. By sharing this po yung babasahin ko. I want to remind everyone po na sana maging katulad din po tayo ng mga names na binanggit ko po, like Jacob, Joseph, Abraham, Moses, King, and Hannah. Sila po yung mga patient, mga patient na mga tao na parang ginawa nila yon hindi sa sarili nilang kapakanan. Kumbaga, like yung ginawa ni Job, parang sa kabila ng mga dami na pinagdaanan niya, nag-end pa rin siya na glorify niya yung Lord. Tawag dito, parang naubos lahat, wealth niya, yung family nawala, pero never niya question si Lord about dun sa nangyari niya. Because glorify niya pa si Lord. Sana ganun din po tayo. Habaan yung pasensya lalo po dun sa family natin, which is yun yung umuubos ng pasensya. Minsan po. Ay, hindi, madalas. Ay, minsan. Hindi po, yun po. Dapat po, mas dun sa family po, inahabaan yung pasensya. Kumbaga, kung sa ibang tao nagagawa natin yun, mas dapat sa family po natin. And minsan, dadating po tayo sa punto na ubus na yung pasensya. Yung ganun po, punong-puno na ako, yung parang ganun po. Pero, pag po iniisip nyo yun, or nag-iisip nyo, nararamdaman nyo po yun, lagi nyo pong tatandaan na ginagawa niyo po yun para kay Lord. Kasi ako din po minsan naramdaman ko yun na parang naubos na yung pasensya ko, susuko na ako. Pero yung para ma-divert po, wag mong gawin yun sa tao na yun. Gawin mo yun para kay Lord. Yeah. And yung pong about sa blessings po na
or yung plan po na hindi pa para sa'yo, wag tayong sumuko na para mag-give up po agad. Kung meron tayong hinihiling kay Jesus, let's just keep praying po. Mas naghihintay tayo, mas parang maganda yung results. Mas naghihintay tayo, mas lumalalim po yung faith natin kay God. Which is, mas matagal. Yun na. Mas maganda po yung balik niya or yung bigay niya po. And don't try ever compare yourself to others po. Kasi iba yung best mo. Ni God, para big light para sa akin. Yun po. And while na-close this po, by reading yung notes po na ano po, nilagay ko po dito. Yung Isaiah 60:22. That verse, it's different when you are in the season of waiting. Because sometimes it's not that God forgot you. It's God. Pastor Jay kasi. Pastor J kasi. Pastor J kasi. Ulit po. That verse is different when you are in season of waiting. Because sometimes it's not that God forgot you. It's not that He said no. It's not that your prayers were ignored. Sometimes God is simply saying, "My child, be patient. A delay is not denial. Trust my timing. What I promise will happen at the right time." So don't rush what God's still preparing. Don't compare your timeline to someone else. Don't lose faith just because it's taking longer than you expected. God is never late. He knows the right time, the right place, and the right way. And I want to end this devotion by Praying po. Let's pray po. Lord, teach us to trust your timing. Help us stay patient when things feel delayed. And remind us that you are still working even when we cannot see it. Strengthen our faith while we wait and prepare our heart for what you have promised. And we give it back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Pastor Jay. Pastor J kasi. Last this month.